So, ang gagawin natin ngayon, papabuenas. Hindi yung baby, ha? Okay. Si Police Superintendent Reynaldo Ramirez Jr., siya ang hepe ng District Special Operations Group. Ewan ko kung pinakahanap sa kanya ngayon, si Cadabero. No? Anyway, sir, kahit pa paano, panagutan mo yung pagkawala ni District Director Police Chief Superintendent de la Vega at welcome po dito sa Provincial Forum. Ano? Siguro, ang may kaugnayan kasi, yung pag-imbita namin kay Didi, tungkol sa pangangalaga ng pulisya. Of course, we know that the Quezon City Police District is doing its best dito sa Quezon City, but we have a sector na ginuhos ang napakaraming balikbayan, mga migrante, lalo na ang overseas Filipino workers. Now, from time to time sa news, naririnig namin ang sinasabi ng Philippine National Police that they are very much ready to secure and protect the people. In Quezon City District, gaano kahanda ang Quezon City Police? Hello, Michael. Una sa lahat, binabati ko po ang lahat na dito ngayon ng isang magandang umaga. Katulad po nga sabi nyo, ang aking pong pinuno na si General de la Vega hindi po nakarating dahil po sa more important na meeting. So, ibalik ko po dito sa inyo yung kung gaano kahanda ang kapulisan, in particular ang Quezon City, sa anti-criminality. Actually, ang Quezon City Police po ay patuloy at lagi po nagpupulong upang pag-usapan ang mga bagong formula at ituloy pa rin yung mga dating ginagawa sa pagsugpo ng anti-criminality. Sa level ko po, bilang hepe ng District Special Operation Unit, I would like also to impart na last 3 weeks ago, kami po ay naglunsad ng tinatawag na anti-coloring operation. Kung saan po ang aming opisina ay nakahuli po ng mga sindikato na gumagamit po ng mga coloring na sasakyan, taxi, bumibiktima po ng mga kababaihan at walang kalaban-laban na pasahero, kung saan po ay hold up at kumisan ay minumolistiya. So, bilang pagtugon po, nagkaroon po tayo ng anti-coloring operation kung saan po sinisita natin at sinecheck ang mga papeles nila kung bakit sila bumibiyahe na wala namang kaukulang pahintulot. So, naging epektibo po ito at naging isa pong magandang deterrent sa mga criminals at would-be criminals. Okay. Mukha kong maganda yung sinabi nyo yung color na passenger vans, ano? So, gano'n ko kalawak? Kasi kung sasabihin niyo yan, isa sa mga nagsubong mismo sa inyo, yung mga operators and driver, doon sa Station 4 and Station 5, dahil nga sinabi nyo. Pero ngayon ko lang narinig na may nilalamas pala mga babae. Opo, ito po ay lumabas po ito sa media na kung saan meron po tayong mga babae na namumilistiya din at nabibiktima ng mga hold-upper. So, ngayon po, ang ating pong mahal na Regional Director, General Espina, sa coordination with the LTFRB, nagulong po tayo ng anti-coloring operation. Araw-araw po, umiibig po ito ngayong ating LTFRB at kapulisan sa Quezon City. Katunayan po ngayong umaga, nakausap po ang representatives ng LTFRB. Ngayon po ay nasa Station 3 sila at nag-ooperate po. Okay, good. Yung silipin mo, kaya may ang tanong sa iyo, no? Now, yung sa tuwing ganitong panahon di ba, magpapasko, tumataas ang level ng kriminalidad.
So ano yung pangontra ninyo dito dahil maya nauulat yung nakawan dito, may akyat bahay, yun lang mga karnape, yung pagnakaw lang ng mga salamin sa Teachers Village, gabi-gabi. So meron bang programa ang Quezon City Police dito sa ganitong kriminalidad? Meron po. Katunayan po, sa aming mga pagpupulong, ang mga police station commanders ng Quezon City ay binigyan ng direktiba ng ating district director na ang krusada laban sa criminality ay inunsad. Sila po ay may mga programa o activities na kung saan nagkakaroon po tayo ng police visibility, checkpoint, at transita lalo na sa mga motorsiklo at mga sumagamit dito. Paano nagagawa? Kompleto ba ang puwersa ng pulisya ng Quezon City para ma-monitor na ito? Dahil ang alam namin, underman kayo. Kami po sa Quezon City District, sa Karingal, nandyan din po ang opisina namin, ang SOU, kung saan po lagi po naka-alerto na tumulong po sa mga police stations. At ang opisina po namin ay lagi pong nakabukas kung meron pong mga complaint at ito agad namin ina-actionan para ma-augment din sa mga police station. Okay. So far, siguro may dala naman kayong may dala kayong dokumento na kung ikukumpara natin na kung nakaraang taon sa ngayon, yung crime index report po natin. Hindi kayo nagdala. Sabi na si Didi dapat nakagintituloy sa'yo si ano. So, overall, paano ninyo ngayon na ginagawa yung kakulangan ng pulisya, that's number one, at yung kasiguruhan na magiging mapayapa ang Pasko, particular sa lungsod ng Quezon City? Sa when it comes to anti-criminality campaign, nakita po naman natin na ang Quezon City Police District ay naging best police district dahil po sa magandang pamamalakad nito laban sa kriminalidad. At ganoon din po ang itong kapaskuhan na ito, connecting po natin yung ating kampanya. Kung saan po ang mga station commanders, ganoon din po ang mga nakasay sa district, ay kulong-kulong pong nag-ooperate at lagi nandyan sa labas. Ayun. Isa ka ako yan sa mga nagiging question. Ang isang pinakamaganda, yun nga, kayo naging best district office, di ba? Pangalawa, naagaw na ang pagiging carnap capital of carnap capital sa inyo. Hindi na kayo number one sa Manila na. Manila na. Manila na. So, meron pa kayong balak na pababain pa yung kriminalidad dito at paano ninyo gagawin yan? Ang Quezon City po yung bagasan continuous excellence. Palagi ko po patuloy po natin gagawin yung tungkulin ng pulisan upang ang kriminalidad sa Quezon City ay masukpo. So, yun po ang aking masasabi. Ito po ang text ng DOLE. Sama-sama na rin sila. Paparating si President Aquino sa airport. Launching di pamaskong handog sa OFW. Ano din na ibig sabihin? Ano pakialam natin? Anyway. Pakialam natin. Pakialam natin. Sila buhay nila yun. They're supposed to be guests.